Ayan, good morning class. So ako ang inyong magiging teacher. Ako si Teacher Jaisel D. Igilios. So pwede niyo akong tawagin ng Teacher JJ. Ayan, so bago tayo magtungo sa ating mga aralin, at tayo muna ay magdarasal. Ayan, dali. Ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, Lord, maraming salamat sa riyan. Binibigyan niyo sa amin, naway gabayan niyo kami sa araw-araw at naway matutunan ng aking mga estudyante ngayon at sa susunod pang mga araw. Maraming salamat at sa paggabay niyo sa amin. Naway gabayan niyo kami sa pag-uwi at sa mga mahal namin sa buhay na iwan namin sa aming tahanan. Yun lamang po. Ng namin Jesus. Amen. Ayan. In the name of ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta ba kayo? Ayan. So, okay naman, no? Ayan, mabuti naman. At may mga masasaya naman, no? Ayan. So, tungo na tayo sa ating aralin. Ayan. So, ang ating aralin ay patungkol patungkol sa preventing and responding to accident. So, ayan, no? Ano ba ang preventing and responding to accident? So, ang topic natin ngayon ay patungkol sa pag-iingat at paano natin mareresolba kung ano yung mga nangyaring aksidente sa atin, no? So, ayan, tungo na tayo sa ating learning objective, no? So, ang sabi dito, by the end of the lesson, students should be able to identify common accident that may occur at home, in school, and in the community. Ayan, no? Sabi dito na kahit ano pa paano ba natin ma-prevent or masusolusyonan ang mga aksidenteng nararanasan natin sa ating tahanan, sa paaralan, at lalong-lalo na sa ating community o komunidad. Yan, sa mga street ninyo, no? So first, I explain way to prevent accident, demonstrate appropriate first response action during simple emergency. Next, I show responsibility and awareness. Ayan, awareness in keeping the environment safe. Ayan, no? So, ang sabi dito, sa pagtatapos ng ating aralin, malalaman nyo kung paano natin maipe-prevent ang mga accident, paano nyo masusolusyonan, paano i-demonstrate natin, no, kung ano yung mga first response action na kailangan natin gawin kapag nangyari to sa ating tahanan, paaralan, at sa ating community. Show responsibility and awareness in the environment, no? So, paano ba ang gagawin natin upang matulungan natin at malaman natin kung paano ba tayo makakaiwas sa mga aksidente. Ayan. So, next na tayo. Ayan, no? So, first, ang una natin pag-aaralan is yung mga aksidente na nararanasan natin sa ating bahay. Ayan. So, nakikita nyo ba sa larawan kung ano ba yung una? Ayan, no? So, ang una is burn from hot objects. So, ayan. May mga tao ba ditong nagluluto, mga nagiinit ng tubig sa kanilang tahanan upang magkape, no? So, iyan, hindi natin may iwasan na hindi tayo mag-init ng kape, ay ng tubig para sa ating mga kape. Kaya lagi natin tatandaan na kapag tayo ay nagiinit, ay kailangan na walang tao sa paligid natin, lalo na ang mga bata, yan, yung mga kapatid ninyo, kailangan wala sila sa mga may init na area sa bahay niyo, like katulad na lamang ng inyong kitchen, no? Yan, madalas marami kayong niluluto dyan. Yan, mga maiinit na bagay, no? So, iwasan natin na dumikit or pumunta sa mga kitchen na alam natin is maraming maiinit na bagay. Pangalawa, ayan, so ano ba yung pangalawa natin? Mga bata, no? Ayan, so ang pangalawa natin is falls due to loose carpet and rugs. So, sino ba sa inyo ang may carpet sa bahay? Ayan. Ayan, no? So, marami naman. So, sabi dito, falls due to loose carpet, no? So, hindi lamang ito sa mga upuan ang mga taong nakakadama, no? So, kahit na may tiles tayo or may carpet tayo, hindi yun basihan kung ikaw ba ay madudulas or madadapa, no? So, minsan sabi nila kapag
may carpet, iwas daw yon sa para hindi tayo madulas, no? Kasi kapag tiles, yan, kapag basa or onting ano lang, is madudulas na tayo, no? Pero kapag meron din tayong carpet sa ating tahanan, may mga pangyayari na may mga nakaangat yan, no, sa carpet. Like, katulad na lamang ng ganyang carpet, no? So, minsan mga nakaganon na sila. So, ngayon, kailangan natin magdoble ingat sa paglalakad upang hindi tayo madulas or may mangyaring masama sa atin, no? Kasi kapag nakaangat yung carpet na yan, is pwede tayong madapa. Okay? So, next tayo sa ating pangatlo. Ayan. So, ang sabi naman dito, choke on food, no? Ayan, isa rin yan sa mga nangyayari sa ating tahanan, no? Yung, lalo na kapag kain tayo ng kain, ayan, syempre, nasa bahay tayo, so, okay lang kahit kain tayo ng kain, no? So, ayan, no? Ayan, kailangan natin din na kailangan din natin mag-ingat sa pagkain natin. At saka, hindi laging subo lang ng subo. Kailangan tinitignan natin kung kakayanin ba natin to, no? Kasi, syempre, hindi naman natin gusto yon na ma-choke tayo dahil sa pagkain. Kaya, lagi tayong mag-doble ingat. Ayan. So, sa pang-apat naman, ayan, sa mga nagluluto dyan, katulad ng kanina, patungkol din tayo sa kitchen, no? So, ayan, lalo na sa mga marurunong magluto. Syempre, ang ginagamit natin madalas ay yung panghiwa ng mga ingredients natin, no? So, ayan, ang knife. Ang sabi dito, cut from sharp object like knife. Ayan, so kailangan natin magdoble ingat, no? Kailangan, alam natin na yung kitchen natin is malinis at hindi basa. Kailangan din nating siguraduhin na walang tao sa paligid natin na makukulit. Syempre, yung mga kapatid nating bata, no? Kasi kapag sila ay lumapit sa atin at tayo mahawak ng kutsilyo, maaaring madulas yung kutsilyo sa ating kamay, no, na hindi naman natin gusto. So, kailangan na at mag-ingat tayo kapag meron tayong hawak na kutsilyo dahil yan ang iniingatan ng tao, no, na hindi tayo mahiwa. So, ayan, ngayon, tapos na tayo sa accident sa ating tahanan. So, next, ayan, no, pagtapos natin sabihin kung ano yung mga examples ng accident sa ating tahanan, meron tayong first aid. Ayan. Ayan, no, so, ang sabi dito, sa accident type, ang una is burn from the hot object. So, ang key first aid steps daw natin ay cool the burn under cool running water for 10 to 20 minutes, no? Ayan, sabi daw, ibabad daw, no? Next is remove, ayan, jewelries, clothing before swelling occur. Pangatlo is cover losing with sterile bandage or plastic cling film. Do not use ice water or cream. Ayan, no? So, ayan daw ang kailangan natin gawin kapag napaso yung ating mga kamay. Ayan. Dalawa is choking on small object food. Ayan, no? So, sa ating key first aid steps is yung first, for conscious adult children, one is give 5 back blow. Ayan, sabi yung gano'n, no? Yung inaano natin sa likod. Ayan, yan yung importante. Una natin gagawin para kapag na-choke na tayo is lumabas yung nakabara sa ating lalamunan, no? Gamit ng paggawa ng 5 back blow. Ayan. Next is give 5 abdominal thrusts. Ayan. Tapos pangatlo is repeat this cycle until the object is dislodged. Ayan daw, gawin lang daw, ituloy lang daw ng ituloy habang hindi na iilabas ng bata or ng mga adult yung nakabara sa kanyang lalamunan. Kapag natapos na ito at ilabas na, maaaring itigil na natin, no? Itigil na yung back blows, no? Pangatlo is cut from the sharp object. Ayan. So,
Stop the bleeding by applying film direct pressure with a clean clothes. Ayan, no? So, like for example na lang, no? Kapag ito ay nanhiwa, kailangan natin lagyan ng towel. Tapos, kapag lagyan natin ng towel, kailangan na iikot upang yung dugo ay tumigil. Ayan. So, pang-apat is falls due to loose carpet rugs. Ayan. Do not move the person if a serious head, neck, or back injury is suspected. Ayan, no? So, iyan, importante rin yan na kapag may nadulas sa inyong tahanan, lalo na kapag tumama ang ulo, is hindi natin basta-basta silang gagalawin. Kasi may mga pangyayari na ang mga emergencies, mga doktor or ang mga kailangan lang natin tawagan upang sila yung gumalaw dahil hindi naman natin alam kung paano ba at ano ba yung mga tama, no? Kahit sabihin natin na marunong tayo ng ibang bagay, pero iba talaga kapag alam na alam talaga ng mga doktor, no? So, ang unang kailangan natin gawin is tawagan lang natin ang mga emergency services. Yan, yung 911, no? Ayan. So, tapos na tayo sa ating accident in-house. So, next na tayo sa accident in school. Ayan, next. Ayan, so accident in school na, no? So, first ay wet floor. Ayan, madalas marami tayong mga basang daanan na nadadaanan natin sa ating mga paaralan, no? So, ayan, may lalo na yung mga bata dyan at nagtatakbuhan, hindi naman natin naiiwasan yun na nakikipaglaro tayo. Pero kapag may nakita na tayo yung caution na wet floor, ay kailangan na natin iwasan, no? Kasi may mga bata na sige lang ng takbo kahit alam nilang basa na, no? So, kapag may nakita na kayong ganyan, is alam nyo na ang gagawin na kailangan nating iwasan. So, pangalawa, ayan, no? Bullying. Ayan, isa yan sa accident sa school na nangyayari, no? Ayan, kapag alam natin na may nabubuli na, ayan, kailangan na natin isumbong sa ating mga teacher, no? Para masolusyonan na natin, no? At saka sa mga taong nabubuli, kailangan nyo din na lakasan yung loob ninyo upang sabihin sa inyong magulang at sa inyong mga teacher upang masolusyonan ng maayos, no? Para hindi na rin mapunta ito sa pagkakaroon ng anxiety. Kasi alam nyo na kapag mga estudyante, minsan may hina pa yung loob, no? Pero syempre, dyan yung mga teacher nyo na hindi naman kayo i-judge. Tutulungan kayo, no? Kaya, huwag kayong mahiya na magsabi sa mga teacher nyo kapag nabubuli na kayo. Ayan, no? So, next na tayo sa ating pangatlo. Ayan, playground injuries. So, yan, no? Lalo na, yan, kayong mga bata, no? Yan, sa paglalaro ng volleyball, ng basketball, na iba't ibang sports, no? Lalo na kapag break time nyo. Ayan. So, kailangan natin ingat ng mabuti kasi nasa paaralan kayo. So, kapag na-aksidente kayo sa paaralan, ang mananagot at sasagot sa inyo ay ang inyong mga teacher at ang head ng ating paaralan, no? Syempre, kailangan din natin na magdoble ingat kasi hindi naman natin gusto na maaksidente kayo. Kaya kapag maglalaro kayo sa labas, magdoble ingat kayo, hindi lang para sa sarili nyo, ay para rin sa pamilya nyo na maaaring magkaroon pa ng gastos, no? Pwede kayo mag-enjoy, magsaya ng mga kaibigan nyo, pero dyan pa rin yung isipin nyo ng pag-iingat sa inyong sarili, no? Pangatlo, ay pang-apat na pala. Ayan, so, pang-apat natin is sports-related injuries. Ayan. So, ayan, varsity natin dyan. Sa mga may sport outside, no? Ayan, so, madalas nagkakaroon tayo ng mga injuries. Ayan, no? Nung nagkakaroon ng paninigas ng
ng tuhod, ayan, no? So, kailangan lang natin magdoble ingat din na sa lalo na kapag varsity kayo, kailangan may tulog kayo, may kain, tsaka meron kayong, ayan, kailangan din may mga saging kayo ah, para din sa inyong body, no? And then mga fruits para din lumakas yung mga body ninyo or yung mga katawan ninyo, no? So ayan, doble ingat din sa mga nag-sports diyan, yung sa mga athletes natin, yan, mga varsity. Ayan, so next na tayo. Ayan. So, next is food poisoning during lunch. So, ayan, sa kantin naman natin, alam naman natin na malinis yan kasi laging binabantayan at tinitignan yan, no? So, pero uh, may mga food poisoning kapag alam natin na sira na yung pagkain pero binibenta pa rin, no? May mga ganyan na instances, no? Pero sa ating kantin naman, ayan, wala namang ganyan dahil tinitignan at sinisigurado ng ating paaralan na malinis ito at talagang masarap at para ma-serve sa ating mga estudyante ng ligtas. So, ayan, no? So, tapos na tayo sa ating accident in school. So, syempre, may first aid pa rin tayo, no? So, first aid natin sa bullying, ayan, provide safety and emotional support. Treat any physical injuries, report to administration immediately. Ayan, no? So, sinabi ko nga kanina, kapag alam ninyo na nabubuli na kayo or may nakikita kayo nabubuli, ilapit nyo na agad sa ating head, sa mga faculties members upang masolusyonan to ng maaga at hindi na mauwi sa anxiety. Ayan, no? Next is slip and fall playground. Ayan. So, sa mga minors dyan, no? Or, syempre, mga, ano naman na kayo adults na pala kayo kasi may mga 18 na kayo, no? Ayan. Clean minor cuts. Apply RICE for spray, bruises, and do not move if a serious spinal injury is suspected. Ayan, no? So, kapag yung injury daw is malala na, so kailangan natin magtawag na ng mga emergencies sa ating mga paaralan, no? Upang sila na ang gumabay sa inyo at hindi na to lumala pa. Next is ayan, no? So, sabi dito, yung sa accident nga sa paaralan is call emergency service, secure the sense, if safe, treat, serve bleeding, do not move injured victims. Ayan daw, no? So, kailangan daw natin tumawag na ng emergency service. Next is sports injury. So, apply din daw natin yung RICE for common strain, sprain, ayan, monitor for contusions, symptoms, and remove from play immediately. So, ayan, sabi daw dito, kapag tayo ay nasa gitna ng paglalaro ng ating sports, kapag naranasan na natin to, ay tumawag na tayo sa emergency or sa mga first aids natin na sa tabi lang na gumagabay sa atin upang makita or masolusyonan agad, no? Syempre sa mga sports. Sa mga sports, no, may mga So, ayan, no? So, meron tayong sports injuries, no? So, ang sabi dito, apply RICE for common strain, sprain, monitor for contusions, symptoms, and remove from play immediately, no? So, ang sabi daw dito, kapag nasa gitna tayo ng ating laro or ng sports natin, ay kailangan na nating tumigil at tumawag na ating mga emergency team, no? Syempre, sa mga laro, no, sa mga sports natin, talagang meron mga emergency or yung mga first aid peoples na tutulong sa atin, no? Ayan, so kailangan natin silang tawagin upang may mas marunong nagagabay sa atin kapag nangyari ito. Next is yung food poisoning, no? Rest and maintain hydration with small sequence sips of water
Ayan, no? So, sabi daw dito, kapag nagkaroon nga tayo ng food poisoning, no? Kailangan natin i-maintain yung hydration natin, no? Kailangan natin uminom ng tubig upang hindi tayo ma-hydrate, no? Ayan, no? Kailangan natin ng maraming tubig upang hindi tayo magkaroon ng hindi mag-lose yung hydrate natin, no? So, yan. Ayan, tapos na tayo sa accident in school. So, next ay, ayan, patungkol naman ito sa accident in road. Ayan, no? So, mga taong nagko-commute dyan or sa mga taong, ayan, sa mga estudyante dyan na nagko-commute, may sarili na sasakyan, may motor. Ayan, ito yung para sa inyo, no? Ayan, driving under the influence of drugs or alcohol. Ayan. Yan, no? Yung mga bata dyan na umiinom. Ayan, iwas-iwasan natin, no? Na magdadrive tayo ng lasing. Dahil kapag lasing tayo, syempre, hindi naman natin makontrol ng maayos yung ating katawan. So, ayan, iwasan natin yan. Next is speeding. Ayan, may mga nakikita ako na mga estudyante dyan na kapag nakamotor, kala mo wala nang bukas ang uubusin na yung gas nila. So, ayan, no? Sa speeding naman, kailangan natin iwasan yan ng sobrang bilis dahil syempre matraffic sa ating lugar. Hindi natin alam na bigla-biglang i-stop ang mga sasakyan or ang mga motor, no? Kaya tayo mayroon din na speeding, meron lang tayong speeding, tawag sa ganon, yung uh, yung limitation ng speeding, ayan, no? Kaya tayo may limitation ng speeding para makaiwas sa aksidente. Ayan, so kailangan natin sumunod doon. Huwag tayo basta-basta talagang bilis-bilis lang. Kailangan natin isundan kung ano yung speeding limitation natin, no? So, next. Ayan, pangatlo natin ay ayan, no? Using a mobile phone while driving. So, ayan. Sino ba nakakakita or nakakapansin kapag kunwari nagko-commute kayo, ayan, or kaya may sarili kayo sasakyan, ayan, may mga nakikita ba kayong nagda-drive na gamit ang phone? Ayan, sino sa inyo? Ayan, no? So, maraming salamat. So, ayan, madalas, isa rin to sa aksidente na naranasan ng mga tao, no? Kasi may mga tao na gumagamit ng cellphone habang nagda-drive. Tapos, kapag nagsi-cellphone sila, syempre, dun na sila nakaka-focus eh. Tapos, mamaya-maya, syempre, di naman natin maiwasan may mga makukulit na nakamotor or mga sasakyan na biglang liliko na lang basta-basta, no? So, kaya kailangan natin iwasan na mag-cellphone habang nagda-drive upang naka-focus lang tayo kung saan tayo titingin or kung saan tayo dadaan para makaiwas tayo sa aksidente. Ayan, pang-apat is poor road condition. Ayan, isa yan sa hindi natin maiiwasan sa ating kalsada, no? Na magkaroon ng mga poor road condition talaga. May mga caution naman dyan na nakalagay, no? Na may mga color orange or yellow ata yun na parang cone na nakalagay dyan sa kalsada upang hindi natin daanan, no? And then, mayroon dyan mga humps, hindi naman sa highway, pero sa mga street ninyo, no? Ayan, lalo na kapag subdivision, yan may mga madalas na yung mga subdivision na may ingay, yan yung mga may ingay na motor dyan, ayun pa yung mga mabibilis pag-drive, no? So, kailangan natin na tignan ng maayos yung daanan natin upang makaiwas tayo sa poor road condition. Yan yung may mga nakaangat, may mga lubog na daan, para hindi tayo madulas. Ayan. And tapos tayo sa pang-apat. Susunod naman ay ang ating beating the red light. Ayan. So, sa mga nag-jeep dyan, meron ba kayong na-experience na kahit red line na,
pero dire-diretso pa rin ang inyong mga jeep. Ayan. Or kaya may mga kotse dyan na red light na, pero ayan, talagang pinupush pa nila na dumaretso, no, sa kanilang daan upang bumili sila sa kanilang mga pupuntahan, no. Ayan, so isa yan sa pinaka-importante natin na ingatan, no, kasi syempre kapag red light na, ayan, next na yung ibang daan upang dumaretso, no, or upang mag-drive. So kasi kapag dumaretso ka, taas ngayon, yung paliko na is yung time na talaga nila, ayan, pero dumaretso ka pa rin, may pwedeng mangyari ay magkabungguan kayo. So, kailangan natin na kaya tayo meron mga lights dyan sa ating kalsada upang malaman kung kayo ba ay dadaretso or pa-stop na at i-stop, no? Kapag nakita nyo na green light, ayan, so diretso kayo, under kayo habang green light. Kapag yellow na, at nagbi-blink-blink na yan, ayan, ready to stop na yan. So, kapag ready to stop, ayan, mag-slow na kayo ng inyong speed. Tapos, kapag red na, dyan na kayo mag-i-stop. So, ayan, no? So, importante yan na sundin ang ating lights or street lights. Ayan. So, ayan, tapos na tayo sa ating accident in road. Siyempre, meron tayong first aid dyan kapag meron tayong na encounter na ganyang pangyayari, no? So, una is influence of drugs or alcohol. So, impaired judgment, reaction time, severe accident risk, legal penalty. Ayan, no? Siyempre, kailangan natin ng legal penalty upang maiwasan ng mga nagda-drive na uminom kapag magda-drive sila, no? Siyempre, kailangan natin kung may gagawin tayo isang bagay, kailangan meron tong consequences, no? Na makakatulong din sa kanila upang hindi na nila gawin ito ulit, no? Next is speeding. Ayan, loss of control, increased impact, source, severity of accident, legal penalty. Ulit. Ayan, no? Ayan, so sa action naman natin is reduced to the posted limit or a safe speed for condition increase following distance, no? Ayan, pag tuloy-tuloy pa rin kayo na kapag tuloy-tuloy pa rin kayo na lumalabag sa speed limit natin, ayan, meron din kayong penalty. Ayan, gusto nyo ba yun na kada penalty niyo may babayaran kayo? Syempre, hindi kasi mahal yun. Ayan, next is using a mobile phone while driving. Distracted driving, delayed reaction time, accident risk, legal penalty. Ayan, no? So, ang sabi daw dito is pull over to a safe spot before using the phone or use a hands-free device only for essential calls. Ayan, so kasabi daw dito, kapag may mga tawag daw kayo or meron kayong messages, so maaari naman daw kayo na tumabi upang maging ligtas kayo at inyong maaaring gamitin ang inyong mobile phone, no? So, next is poor road condition. Ayan. Sabi daw dito ay, ayan, lipat lang natin to at natin makita. Ayan, sabi dito is reduce speed, increase following distance, steer gentle, and avoid sudden braking, accelerating, no? So, ang sabi daw dito is, ayan, reduce speed daw, sabi dito. So, kapag alam natin na meron ngang poor road condition, ayan, i-reduce na natin yung speed natin, no? Upang dahan-dahan lang natin daanan at hindi tayo madulas, no? So, ang sabi rin dito is, steer gentle and avoid sudden braking. Ayan, no? So, sabi rin dito na kapag alam natin na meron ngang poor road condition is magkaroon tayo ng distances, no? Distance sa mga sasakyan. Ayan, dahan-dahan lang daw yung pagdadrive. Ayan, no? Ayun yung mga halagang kailangan natin na aksyon, no? Next is beating the red light. Ayan, red light daw. So, ang sabi dito, if not in an
intersection, stop immediately at the next safe opportunity if an accident occurs, secure the sense. So, ang sabi daw dito, na kapag um, na kapag alam natin na mag-red light na, kailangan na natin tumigil or mag-stop ng dahan-dahan upang hindi tayo maaksidente, no? Siyempre, bigyan natin ng pagkakataon naman yung ibang daan, no, na dumaretso sila or umandar. So, kaya nga tayo may light sa ating street upang maiwasan ang aksidente. Ayan, no? Kailangan natin tandaan kung ano ba yung mga aksyon na kailangan natin gawin kapag meron tayong naranasan na aksidente or nakitang aksidente. Ayan. So, next is ayan, no? So, sunod naman nating tatalakayin ay patungkol sa value focus. First is ay responsibility, safety awareness, and quick thinking and calm response. Ayan. Ayan, no? So, sa ating responsibility, ang sabi dito ay role in safety and first aid. Ayan. Taking ownership of creating a safe environment, securing hazard, and maintain a strong first aid. Like for example daw ay ensuring loose rugs are secure or remove and knife are stowed out of a reach of children. So, ang sabi daw dito, ang safety environment daw and secure hazard is kailangan daw nating i-maintain upang makaiwas daw tayo sa aksidente, no? Ayan. So, ayan yung mga responsibility natin. So, ayan naman, ang sabi naman dito is kapag alam natin na meron tayong andiyan na si ano? So, una ay responsibility. Ayan, no? Kayo, mga estudyante, ay meron kayong responsibility na gumawa ng mabuti at gumawa ng hindi magkakaroon ng aksidente, no? So, kaya kailangan natin pag-ingatan at isipin kung ano ba yung mga gagawin natin. Kasi lahat ng ating kilos ay may consequences, no? So, maaari magkaroon tayo ng mga aksidente sa isang galaw lang natin. So, kailangan natin na maging responsible sa lahat ng ating mga gagawin. So, next is safety awareness. So, ayan, kaya tayo nag-aaral ng mga values, ng mga accident na possible na mangyari ay para maging aware kayo kung paano ninyo ito susolusyonan at paano ninyo tutulungan ang inyong sarili at ang inyong mga pamilya, no? Hindi lang naman to patungkol sa safety sa inyong bahay, pati na rin sa eskwelahan at sa kalsada. Dahil hindi naman natin alam kung kailan magkakaroon na aksidente, no? Kaya tayo nag-aaral kung paano ba natin alam or magkaroon kayo ng awareness kung paano ba solusyonan ang isang aksidente. So, pangatlo ay quick thinking and calm response. Ayan, no? Kaya tayo nag-aaral para malaman ninyo kung ano yung kailangan yung maisip kung paano ninyo ito susolusyonan ng maayos at ng mabilis. Pero, hindi ito upang mataranta kayo, no? So, syempre, kapag susolusyonan nyo ang isang bagay, kailangan is mahinahon kayo upang mabilis ninyong pag-isipan kung paano nyo ba ito susolusyonan at gagawin, no? So, kailangan natin ng quick thinking and calm response. Ayan, no? Ayan, so parang pagod na ang lahat. Parang tahimik na ang lahat. So, bago tayo magtungo ulit sa ating susunod na aralin, ay tayo muna ay magsitayo at magkakaroon tayo ng energizer. Ayan. So, magsitayo muna ang lahat. Ayan. Ayan, no? Sundan nyo to, ah. Ayan. Tap daw. Ayan, cool.
Oh, knock naman daw, knock. Yan, turn. Yan. Yan, parang nag-anood ka ng TV. T. Parang tinitingnan mo, saan ba? Eh, walk daw, walk. Oh, walk kayo ng lahat. Walk. Ayan, parang lumalapit ka sa Christmas tree dahil magpapasko na. Ayan, walk. Ayan. So, maraming salamat. Magsimpo na ang lahat. Ayan. So, ayan, nag-enjoy pa ang lahat. Ayan. O, naganahan na ba? Hindi na ba naaantok? Ayan. So, dahil dyan, tungo na tayo sa ating susunod na aralin. So, ito, ang ating susunod na aralin. Ayan, no? Naganahan na ba ang lahat? Ayan. Nabuhayan na ba? No, nag-enjoy ba kayo? Ayan, no? So, dahil dyan, ay tutungo na tayo sa susunod na nating aaralin, no? So, ngayon, meron akong ipapanood sa inyo na 3 video, no? Patungkol ito sa ating tahanan, sa ating paaralan, at sa ating kalsada, no? Pagtapos nito ay may maliit kayo or kaunting sasagutan. Kaya kailangan yung manood ng maayos, pakinggan, at pag-aralan kung ano ba yung ipapanood sa inyo. Ayan. So, ngayon, atin nang simulan. Ayan. Prevention is better than cure. So make sure not to touch objects like matches, lighters, and candles if there are no adults around. And in case the situation demands you to do so, then do not take them anywhere near flammable items such as curtains, clothing, and bedding. And always remember to turn off and unplug appliances when you're not using them to prevent short circuits. But in case a fire does break out, the first thing you should do is try to stay calm and not panic so that you can think clearly. Then immediately call for firefighters and alert everyone in the house or school. And if there is no easy escape route and you see the toxic smoke filling up the space, then quickly soak a cloth in water and tie it over your mouth and nose, as breathing in too much smoke can cause you to pass out. Also, as this smoke tends to rise up, to give yourself some extra time, quickly get on your hands and knees and crawl towards the nearest exit. And if you're in a room and the door is closed, check to see if it's hot before opening it. If it's hot, this means there's a fire on the other side and you should try to find another way out. If the door is cool, then open it slowly and check for smoke or flames and move ahead by staying low. And if you're trapped in a room and can't get out, try to seal the room off as much as possible. Stuff clothes or towels under the door to stop smoke from coming in. And seal any gaps around the window with wet towels or sheets. And by any chance, someone's clothes happen to catch fire, then use a safety technique called stop, drop, and roll. According to which, the first thing to stop, do drop, is to stop and moving, roll. drop to the ground, and cover your face with your hands. Then roll over and over until the flames are extinguished, and once you are out of the toxic smoke zone, quickly get out of the place and leave the rest to the professional firefighters. Ayan, no? So, tapos na tayo sa ating tahanan, no? Pangalawa ay patungkol sa paaralan. For peace, but Ryan and his friends always teased her about her old shoes and small lunch. She felt more alone every day.
One afternoon, Mia sat crying quietly on a bench. A new student, Aaron, noticed and walked over. "Why are you alone?" he asked. "They laugh at me," she whispered. Aaron smiled gently. "Then I'll sit with you. No one should be alone." The next day, when the bullies started again, Aaron stood up. "Stop! Feelings aren't a joke," he said firmly. Ryan was shocked. No one had ever defended Mia before. He backed away, thinking about what he'd done. Later, after talking to teachers, he apologized to Mia. She forgave him, and the school created a kindness bench so no one would ever feel alone again. And from that day on, Mia always had someone by her side. Remember, sometimes all it takes is one kind person to stop bullying. If you see something wrong, speak up, even if your voice is small. Everyone deserves respect, and everyone deserves a safe place at school. Because in the end, kindness spreads faster than cruelty. No? So, ngayon, tapos naman na tayo sa paaralan. So, next ay tungkol sa kalsada. Ayan. So, tapos na tayo, no? So, susunod, ayan. Meron tayong mga questions dito. So, first is, what do you see in the video? So, anyone kung sino pwedeng magsabi kung ano ba yung nakita at nakita nyo sa ating mga video? Ayan. Ayan, no? Yan, maraming salamat. So, una ay napanood ninyo yung patungkol sa ating tahanan, no? Kung may mangyari man na sunog, no? Una, meron doon pinakita na kapag kailangan natin hawakan muna yung doorknob upang malaman natin kung mainit, no? Kapag mainit daw ay may apoy sa kabilang pintuan. So, pangalawa, meron daw dito na kapag umuusok nasa gitna daw tayo ng question, una ay what do you see in the video? Ayan, sino ba ang maaaring magbigay ng kanilang nakita sa ating mga video na present ni teacher, no? So, ayan, sino? Ayan, sige. Sige, Amanda. Ayan, so maraming salamat. Ayan, so sabi dito, what do you see in the video, no? Una, may pinakita si teacher na patungkol sa ating tahanan, no? Kapag nagkaroon ng sunog. So, una, meron dito na kapag gusto natin lumabas sa ating tahanan, maaari muna nating hawakan yung isang doorknob. Kapag ito ay mainit, ay merong apoy sa kabilang pintuan. So, susunod ay humanap tayo ng isang pintuan pa upang makalabas tayo, no? Kapag ito ay malamig or hindi ito mainit, ay ito ay ligtas. Pangalawa, kapag nasa gitna tayo ng ating kwarto, kapag may usok na, is maaari nating kumuha tayo ng isang towel or ng isang kumot sa ating kwarto at ilagay ito sa mga maaaring pasukan ng usok. Pangatlo is, meron dito na kapag naamoy natin yung usok, no, maaari tayo kumuha ng panyo or ng towel na ating babasain at ipapatong sa ating ilong at tatakpan, no, upang hindi natin ito maamoy. Pangalawa is patungkol sa paaralan. Ito ay isang bullying. So, ang sabi ko nga kanina, kapag meron tayong nakikitang nabubully, ay maaari natin silang tulungan, no? So, nakita natin sa video na may isang lalaki na malakas ang loob na tulungan ang babaeng nabubully. Sa pamamagitan nito, ay sinabi nila sa kanilang principal or head na
kung ano yung nangyari. At dahil dito ay nailigtas niya sa magkakaroon ng bully yung babae. At dahil dyan is nagpasalamat ang babae at naging masaya, no? Pangatlo is yung sa kalsada. Ayan, yung sinasabi kong speed limit, no? Kung nakita natin sa video na mabilis ang takbo ng isang ng motor, no? Ayan, so dahil dyan is na-aksidente siya. At ang aral dito ay kailangan natin na magkaroon ng speed limit at mag-ingat sa kalsada, no? Para maiwasan natin ang aksidente, no? Na magresulta sa, ayan, so nakita naman natin, no, nagdugo ang ulo, no? Kaya ingatan natin na nalumag pa sa speed limit sa daan, no? Ayan. So, next natin ay, have you seen or Ayan, next is, have you seen or experienced anything similar? If you saw, how did you solve it? Ayan, sino pwede magbasa? Magsagot. Ayan, sige. Haj, go. Ayan, so maraming salamat sa iyong sagot, no? So, ayan, kung ako, like for example na lang si teacher, no? Meron akong nakitang isang tahanan na ng kaaking kaibigan na muntikan nang masunog ang kanilang mga, ayan, yung mga towels nila, no, sa tabi ng kanilang lutuan. Ayan, no. So, unang ginawa ay kumuha ng tubig at ito ay binuhos doon. Iwasan ng lumawak yung apoy. Ayan, no. So, kailangan natin mag-isip ng mabuti kung ano ang gagawin at mag-aksyon ng mabilis upang hindi na lumala ang aksidente. Ayan, no. Maraming salamat sa lahat na sumagot. Ayan, susunod natin talakayin ay patungkol sa ayan, so ang sabi dito ay one common accident discussed places and type of accident. Ayan, at home is burn, cut, slipping electrical shocks. Sa school naman is tripping, sports injuries, falling from chairs. In the community, road accident, drownings, bicycles injuries. So, ayan, yung patungkol sa mga pinag-aralan natin kanina. Next is 2 ways. Ayan, no? So, number 2 is ways to prevent accident. Like, for example, is keep floors dry and free from obstacles. So, ayan yung sinabi ko kanina patungkol sa mga carpet, no? So, kailangan natin na panatilihing tuyo ang ating floors. Pangalawa is do not lay near stoves, electrical outlet, or sharp objects. So, ayan, sa mga kusina natin. So, huwag tayong maglaro kapag sa kusina. So, ayan, meron naman tayong area dyan na hindi malayo sa kusina, no? Doon tayo maglaro. So, next is use pedestrian lane and obey traffic signal, wear helmet and protective gear in sports. Ayan, sa mga bata dyan na tumatawid, no? Kapag meron tayong pedestrian lanes, ayan, dyan tayo tumawid para hindi tayo maaksidente at alam ng mga nagda-drive na may taong tatawid. Ayan. So, next is obey traffic signal, wear helmet. So, sabi dito is, ayan, no, sundin natin ang traffic signals. Ayan. Next is yung pagsusuot ng helmet. Ayan, importante yan na magsuot kayo ng helmet. Hindi lang dahil kapag na-aksidente, ito rin is mahalaga, no, na maiwasan natin yung mga nakikita natin sa Facebook na mga aksidente na hindi naman sinasadya pero maya-maya bigla na lang may tatalsik, no? Ayan. Next is protection gear in sports. Ayan. So, sabi daw dito is yung mga protection gear pagdating sa mga sports, no? So, ayan. Next is responding to accidents
explain simple first, response, and action. So, ayan, yung mga una nating gagawin. Ayan, yung mga, ito ay summary lang ng mga kanina natin na pag-usapan, no? So, first is minor cuts, wash with clean water and apply bandage. Ayan yung sinabi ko kanina na para mabilis natin matigil yung pagdudugo. Next is burns. Cool the area with running water. Do not apply toothpaste or oil. Ayan, no? So, lagyan lang daw natin, ibabad lang daw natin sa mga tubig, no? Huwag daw lagyan ng mga toothpaste or oil. Ayan, so cool the area lang with running water. Ayan, no? So, ibabad lang natin sa tubig kapag meron na paso. Ayan. Next is sprains or falls. Yan. Ayan, no? So, kapag naranasan natin sa mga nag-sports dyan ng mga sprains or falls, wag daw tayo mag-move, no? Lagyan daw natin agad ng cold compress or yung mga spray na nilalagay sa mga na-sprain, no? Yung, like, for example na lang, sa katingko, yan, meron tayong mga spray para sa mga na-sprain dyan. Para yung mga naninigas nating mga binti dyan is kailangan na natin bigyan ng cold compress. Next is yung serious injuries. Ayan, yung mga serious injuries na talaga. So, ang gagawin is stay calm and call an adult or emergency service immediately. So, kapag serious injuries na, ang importante dyan is tumawag na tayo sa emergency services, no? Kasi kapag tayo lang ang gagalaw dyan, baka mamaya is lalo pang ikasama ng isang taong may injuries, no? So, kailangan na natin ipaubaya sa mga professionals. Ayan. So, next natin. Ayan. Ayan, no? Sunod ay magkakaroon tayo ng activity. Ayan. So, alam ko naman na nakinig kayong lahat, no? So, meron tayong activity which is divide the class into groups and give each group a scenarios such as, ayan, una is magkaroon ng a classmate slip on a wet floor. Ayan, no? So, syempre, kayo mga estudyante, dahan-dahan lang. Ayan, a child gets burned while cooking. Next is someone falls from a bike. Ayan, no? So, syempre, sa activity natin, hindi naman natin kailangan ng talagang totoo. Yun, ano lang, gumamit lang kayo ng simple at hindi magkakaroon ng aksidente. Ayan, wala naman kayong mga pang-apoy-apoy dyan. So, kung gumawa lang kayo ng iba't ibang bagay dyan na kunwari lang, no? Next, ayan. Ayan, so each group answers, ayan, meron tayong tatlong question. Ayan, what could have caused the accident? Ayan, pangalawa is how can this accident be prevented? Pangatlo is what should be done immediately. So, ayan, sa mga gagawin ninyo or yung mga actions ninyo ay may sasagutan kayong tatlong questions. Ayan, sige, meron kayong 15 minutes to do it. To do it. Okay? Salamat sa lahat ng mga nagsagot ng ating mga questions. So, ayan. So, sa first questions natin is what could have caused the accident, no? So, ayan, pinakita nyo naman at sinabi nyo naman kung paano ba nagsimula yung isang aksidente. Pangalawa is how can this accident be prevented? Ayan, pinakita naman sa inyong performance kung paano ba mape-prevent yung isang aksidente. Ayan, pangatlo, what should be done immediately? Ayan, no, pinakita nyo din naman sa inyong mga actions or sa performance ninyo kung paano ba natapos ito ng mabilis. Ayan, so susunod natin ay magkakaroon tayo ng quiz. Ayan. Written quiz. Simple quiz lang. Short quiz. Ayan. So, get a 1/4 sheet of paper. Ayan. Lagyan nyo ng 1 to 10. Ayan. 1 to 10 lang.
Ayan. Lagyan nyo ng 1 to 10. Ayan. Ready na ba lahat? Ayan, nakakuha na ba? Ayan, okay. Sige. So, para sa ating 1 to 3, ayan. Una ay, what should you do first when someone is hurt? Ayan, ano bang gagawin ninyo pag merong isang taong nasasaktan? Ayan. Letter A, panic. B, stay calm and check the situation. C is run away. Ayan, sulat na ang inyong mga sagot. Ayan. Pangalawa is which of the following prevents slip and falls? Ayan, so letter A is leaving toys everywhere. Keeping floor clean and dry. Letter C is running in the classroom. Ayan. So, pangatlo is if someone gets burned, you should, ayan, ano bang gagawin nyo? Letter A, put oil or toothpaste. B is wash with running water. C is ignore. Ignore it. Ayan. So, pang-apat, which behavior can use accident? Ulit. Number 4, which behavior can cause accidents inside the house? Letter A, walking carefully. B, running indoors. C, cleaning up spills. Yan, okay na ba? So, let's proceed to number 5 to 6. Ayan, 5 to 7 pala. Ayan. So, for our 5, if a classmate falls and get hurt, you should, ayan, letter A, laugh at them. B, help and call an adult. C, walk away. Ayan. Number 6, which of the following should you not touch without adult supervision? Letter A, toys. B, electrical outlets. C, school books. Ayan, ano daw ba yung mga hindi ba dapat gawin or hawakan kapag walang permission ng isang matatanda o ng inyong mga matatandang kapatid? Ayan. 7, to avoid getting caught in the kitchen, you should, ayan, letter A, play with knife. B, use sharp object carefully. C, throw utensils around. Ayan. So, next ay number 8 to 10. Ayan. Number 8. If someone is badly injured, the best thing to do is, ayan, letter A, call for medical help. B, ignore the person. C, run away. Okay, number 9. Which first aid item is used to cover a wound? A, bandage. B, spoon. C, rubber band. So last, number 10, why is it important to stay calm during an accident? A, it helps you think clearly and respond properly. B, it makes the accident more fun. C, it scares everyone around you. Ayan, tapos na ba ang lahat? Kung tapos na ang lahat, pakipicturean at isend sa ating GC upang aking i-check after the class. Ayan. Ayan, maraming salamat. So, lastly, ay magkakaroon tayo ng
assignment. Ayan. Sa inyong assignment ay interview a family member and ask, una ay what common accident happened at home? Ayan. Pangalawa, what safety measure do you follow to prevent them? Ayan, no? Magkakaroon kayo ng accident na interviewin nyo ang isa sa inyong kapamilya at inyo itong bibidyohan, no? Ayan, video record ang gagawin nyo dito. Ayan. 2 question lang sa inyong isang kapamilya na sasagot at inyo itong bibidyohan. Ayan. So, for that, ayan. So, this is the end of our discussion. Ayan. Thank you for listening and thank you for cooperating to our class. I hope you learn. I hope you learn to our discussion. Thank you. Bye-bye.